Galatians chapter 1. No? Galatians chapter 1. Verse 6. Opo, up to verse 7. No? Babasahin ni Brother Louis ang verse 6 up to verse 7. Galatians chapter 1 po. Galatians chapter 1 verse 6 up to verse 7. Ako ay namamangha na kayo ay napakadaling nagsilipat mula sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa ibang ebanghelyo, na ito ay hindi iba, hindi mayroong ilang nanliligalig sa inyo at nagnanasang pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Amen. Okay? So, ito po ay sulat po ni Pablo sa mga taga-Galatia sa kanya pong experience po during the time, no? Na kung saan, tandaan po natin ang mga na-convert karamihan ng mga kapatid sa Galatia ay karamihan po sa kanila ay mga Hudyo, no? Mga Judaizer na tinatawag. Okay? At sabi ho dito ni Pablo sa mga kapatid sa church ng Galatia, sa verse 6, no, na binasa ni Brother Louis, ako ay namamangha na kayo ay napakadaling nagsilipat mula sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa ibang ebanghelyo. Okay? So, itong pangyayari po ito ay hindi po pala bago, no, yung mga nangyayari ngayon sa church ng ating Panginoon. Okay? At sabi po ng ating kapatid na Pablo ay meron pong tinatawag na another gospel, no, ibang ebanghelyo. So, itong ibang ebanghelyo ay mga katuruan po ito ng tao. Of course, mga katuruan ng mga reliyon, mga katuruan ng mga laban doon sa sinasabi po, no, ng ating Panginoon. Kaya dito, nakita ho natin na hindi ho silang matagal na nagsilipat, no? Kundi sabi ni Pablo ay napakadali, no, nilang lumipat, no, mula sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Sinong Kanya? No? Mula sa ating Panginoon. Okay? At siyempre, ang tumawag po sa atin, sino po bang tumawag sa atin? Di ba yung ating Panginoon? No? Sa biyaya po ng ating Panginoon Kristo, siya pong tumawag sa atin. No? Kaya, mula doon, sa biyaya ng Panginoon, at ang biyaya ng Diyos, ito po yung pagkatuto natin sa mga aral po ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay natutunan natin, tinuro po ni Lord sa atin, yung tinatawag po na Doctrine of Grace, yung sa biyaya tayo naligtas, no? Sa pamagitan po ng paghirang ng Diyos sa atin before the foundation of the world, no? Mula sa paghirang ng Ama before the foundation of the world, and then pagtubos ng ating Panginoon Kristo at pag-born again ng Espiritu po ng Diyos. Okay? So, yun po yun. Lahat ay biyaya po yan ng ating Panginoon. Okay? Hindi lamang po yun, no? Maging sa buhay po natin, sa ating paglilingkod na ito, marami tayong biyaya na natanggap po sa ating Lord. Okay? Lahat nga, no? Lahat po na aspeto sa buhay po natin, lahat natin natanggap, lahat na sa atin na ito, lahat po ito ay biyaya po ng ating Diyos. No? Buhay natin, kaligtasan at buhay na walang hanggan, no? Pasiglahan natin, kalakasan pisikal, so ang mga hanap buhay natin, negosyo, lahat po yan, no? Biyaya po yan ng ating Diyos. So tayo, mga stewards lamang po ng Panginoon. Mga katiwala lang po tayo, no? Pag sabing stewards po kasi katiwala, ibig sabihin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung mga bagay na spiritual, at saka yung mga bagay na material, at saka yung mga bagay na physical. Ito po yung katawan po natin. So lahat po yan ay biyaya po ng ating Diyos. Okay? So,
Sabi ni Pablo, malinaw po na meron pong tinatawag na another gospel. Ano po yung sinasabi na ibang ebanghelyo? Pag sabing ibang ebanghelyo, ibig sabihin, hindi po yun ang ebanghelyo ng ating Peso Kristo, no? Hindi po yun ang aral ng Panginoon. Hindi po yung teaching ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ano po ibig sabihin ng another gospel? Ibig sabihin po, yung sa panahon natin ngayon, marami nangangaral tungkol din sa ebanghelyo, pero mali yung interpretasyon. Mali yung pagkaintindi at pagkaunawa. Di po ba? No? Katulad po sa mga aral ngayon na nagsisilipana na marami ang nagsasabi na gawin mo lang yung kautusan ng Diyos, maligtas ka na. Diba? So mali po yun. No? At tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na. Diba? Sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. So yun po yung tinatawag na another gospel. No? Nabagat meron true gospel, ito po yung salita ng Diyos, meron pong another gospel. Kasi sa Biblia naman, wala namang sinasabi na gumawa lang tayo ng mabuti, ay maligtas na tayo. Sumampalataya lang tayo, maligtas na tayo sa langit o maligtas tayo mula sa impyerno patungo sa langit. Wala namang sinasabi na tanggapin ng si Kristo, tayo ay ligtas na doon sa impyerno. Diba ba? So, wala. So, kaya ito po yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo na sinasabi na ibang ebanghelyo. No? Katulad ng iba ding mga nangangaral, di ba? Mga ibang Diyos ang tinuturo. So, ibang ebanghelyo po yan. Okay? Mga Diyos-Diyosan, halimbawa, tinuturo. No? Mga laban sa nais po ng ating Panginoon. Kasi, si Lord, hindi niya binibigay ang kanyang glory kahit kanino mang tao. Diba? Hindi niya binibigay po yun, kundi sa kanya lamang. Okay? So, ano yan? Isaiah chapter 42 verse 8. So, ano po pong sabi dito sa verse 7? Na ito ay hindi iba. Kundi, merong ilang nanliligalig sa inyo. No? Meron daw mga nagtutrobol, no? Ibig sabihin, pag sabing naliligalig, ano po ba sa mababaw na Tagalog? Merong, kasi sa English dito, sabi dito, but there be some that trouble you. No? Nanggugulo. No? Naliligalig, nanggugulo. No? Sa church ng ating Panginoon. Diba? Sa loob po ito ng church, hindi po sa labas. No? Ang tinutukoy po ni Pablo. Kaya sabi yung dito, ay mga nanggugulo ay at nagnanasang pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So, nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na umaalis sa church ng Panginoon and then ang resulta ay pinapasama yung ebanghelyo po, no, ng ating Panginoon. Kasi ang isang mananampalataya, once na natangay na ng mga ibang aral, ng mga ibang pamumuhay, sigurado po yun, yung tunay na ebanghelyo, sa kanyang panlasa, matabang na yan. No, yung katotohanan sa kanya, matabang na po yan. Okay? So, kaya hindi na siya nagpapatuloy doon, kaya ang kanya na lang ginagawa, nagpapatuloy siya doon sa gusto niya. No, hindi na po sa gusto ng ating Panginoon. Kasi tayo nagpapatuloy dahil sa gusto ni Lord. Dapat yun ang makita po natin. Kaya tayo nag-aaralan, kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagpe-fellowship, kasi ito ang gusto ng Panginoon. Sinusunod natin yung gusto ni Lord. Hindi yung gusto natin. Kasi kung gusto na natin ang susundin natin, abang wala tayo ngayon. Di ba ba? At sarap nga humilata, masarap magpahinga, di ba? Katulad nito, ganitong oras, Piligrong oras yan. piligrong oras, di ba? Oras ni piligro, di ba? Ibig sabihin yung daloy ng dugo natin medyo malapot. Gusto pahinga, di ba? So, bakit ginagawa natin? Kasi nga ginagawa natin yung gusto ni Lord.
Hindi po yung gusto natin. Kasi ang paglilingkod dapat, yung gusto ni Lord, kung anong nais ni Lord. Yun dapat ang sundin natin. Yun ang dapat ang gagawin po natin. Tama po, Nay? Okay? Sa lahat na aspeto ng buhay natin, sa mundong ito, dapat ang gusto po ng Diyos ang siyang masunod. Hindi po yung gusto natin. Ituloy ho natin. Ano pa pong sabi dito? So verse 7, na ito ay hindi iba, kundi merong ilang nanliligalig sa inyo at nagnanasang pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, kahit na binabasa mo na yung katotohanan, ayaw pa rin paniwalaan. Pinapasama pa rin yung aral po ng ating Panginoong Jesucristo. No? Katulad po sa sinasabi na pinipilit maraming mga relihiyon ngayon na sinasabi nila, kami lang yung tama, wala nang ibang tama. Di ba? Pero pagkasuriin mo namang aral, iba naman yung aral. Di ba? Ano po yung mga aral? Napakarami, samot-samot saring aral. No? At pagka i-compare mo naman sa aral ng Diyos, wala namang katotohanan. Di ba? So, katulad niyan, palagi lumang tipan, batas yung tinuturo. Paano naman ang sinasabi ni Lord sa Roma chapter 6 verse 14? No? Kung saan tayo napapailalim po ngayon. Dahil tayo po ay sa New Testament Church na po tayo ngayon. Okay? Sige po, babasahin ni Brother Louis. Romans chapter 6 verse 14. Romans chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi magkakaroon ng paghahari sa inyo, sapagkat kayo ay wala sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya. Saan daw tayo? Sa ilalim ng biyaya. Hindi tayo sa ilalim ng batas po ngayon. Di po ba? Pag sabi sa ilalim tayo ng biyaya, ibig sabihin, sa mga kautusan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya po yung biyaya sa buhay po natin. Okay? So malinaw po. Kaya dito sa ating paglilingkod, ay dapat po natin makita na talagang sa church, meron talagang nagsisilipat o umalis. No? Sapagkat ito po biblical na talaga, hindi po ito bago. No? Kundi noon pa, nangyayari na po ito sa panahon po ng ating kapatid po na Pablo. Kaya maraming mga Kristiyano di umano, hindi rin po natin alam kung yun ay mga na-born again na o anuman, no? Na kung saan ay pinapasama yung ebanghelyo po ng ating Panginoon. Okay? Now, verse 8 up to verse 9. Nanay Los, pakibasa po, Galatians chapter 1. Verse 8 up to verse 9. Sige po. Datapwat kahit na kami ay isang anghel na mula sa langit, ang nangaral ng anumang ibanghilyo sa inyo, kaysa sa yaong na ipangaral namin sa inyo ay hayaan siyang masumpa. Gaya na sinabi namin ng una, kaya sinabi kong hindi ngayon, kung ang sinuman ay mga nangangaral ng anumang ibang ibanghilyo sa inyo, kaysa sa yaong matanggap na ninyo ay hayaan siyang masumpa. Amen. So, salamat nanay. Ilang beses po binanggit ito ni Pablo? 2 beses. Di po ba? Sabi dito, datapot kahit na kami, no? Kinukumpara po ni Pablo na kahit daw siya, sarili yun niya, o isang anghel man, no? Na mula sa langit, ang mangaral ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo, kaysa yaong na ipangaral namin sa inyo, ay hayaan siyang masumpa. So, merong curse, merong sumpa kapag ka merong ibang aral na taglay ang anak po ng Diyos. Curse po, no? Pagka pinapangaral yung ibang ebanghelyo, meron pong sumpa, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ganito po yan. Ang salita po ng Diyos, kung anong nakasulat dito, dapat paniwalaan natin. Tama po? Hindi one-sided lang. Halimbawa, tinuturo ng Biblia sa lumang tipan na ang Diyos Ama ay si Jehovah, dapat natin paniniwalaan. Pero hindi ka dapat doon mag-concentrate na yun lang. Na parabagang wala ng ibang sinasabi ang ating Panginoon,
tungkol sa pagka-Diyos ng Ama at sa pagka-Diyos ng Anak. Di ba? At saka sa pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. So, mali po. Meron din naman, kinukontra naman yung pagka-Diyos ni Kristo. Di ba? Oh. Tapos, meron din naman naniniwala na si Kristo ay hindi siya gaano powerful. Siya ay maliit lang na Diyos. Hindi ganon. So, wala sa Biblia ang ganon. Diba? Sa Biblia po, napakaraming pangalan ng Diyos. Tama? Marami siyang title. Marami siyang pangalan. No? Nung inutusan nga niya si Moises, anong sabi ni Moises sa kanya? Panginoon, pag nandun ako sa ito, anong sasabihin ko kay Paraon? Sabihin mo sa kanya ng aking pangalan, ay ako nga. I am, sabi ni Lord. Ang pangalan niya, I am. Diba? Sa Bagong Tipan, ano sabi Lord? I am the good shepherd. I am the light of the world. Diba? No? Ano pa doon? I am the way, the truth, and the life. So, isa po yan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede yan tanggalin sa banal na kasulatan. Kasi nakasulat na po yan eh. Hindi pwede isa lang paniniwalaan natin. Okay? Meron din naman sinabi doon na sa Lumang Tipan sa Bagong Tipan, sabi doon, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. So, meron lang isang Diyos na marami siyang katawagan, marami siyang pangalan ayon sa sinasabi ng Panginoon. Ngunit, pagka Diyos ang pag-usapan, isa lang. Okay? So, malinaw po, no? Na pagka mali ang aral, sabi po ni Lord, ay, sabi ng ating kapatid na Pablo, ay hayaan siyang masumpa. No? Siyempre, ang nagka-curse po sa atin, ang ating Panginoon. No? Ayaw po kasi niya ibang ebanghelyo ang dala po natin. Ayaw po kasi ni Lord na maling ebanghelyo ng tao o ninuman, yung dala-dala po natin. Okay? Kaya nga, kahit man sabi ni Pablo, kahit man anghel man yan eh. Kung iba ang dala, di ba? Kung iba yung ebanghelyo na dinadala, ma-curse pa rin siya. Di ba? Susumpain pa rin siya ni Lord. Anghel lang po yun. Di ba? Lalo na tayo. Di ba? So, malinaw po. Verse 9, pangalawa, sa verse 9, sabi dito, gaya ng sinasabi namin ng una, kaya sinasabi kong muli ngayon, sabi ni Pablo, kung ang sinuman ay nangangaral ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo kaysa yaong natanggap na ninyo, ay hayaan siyang masumpa. Kasi, ang Galatian Church, meron na kasi silang tinanggap na aral. Ang tinanggap ng aral po ng Panginoon galing kay Pablo. Kaya napakahilig nila mag-entertain pa ng ibang aral during the time. No? Kaya dito ay sinabi ni Pablo na pagka ibang ebanghelyo talaga ang tinanggap po natin, iba ebanghelyo talaga ang pinapangaral, sabi ni Pablo ay masumpa po talaga. At tandaan po natin, katulad wala po yung pagkakaiba sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Di po ba nabasa natin Exodus chapter 20, di po ba? No? Sabi ni Lord, huwag magkaroon ng ribulto o larawan, huwag sambahin, di po ba? Huwag paglingkuran, no? Sapagkat isusumpa siya ng ating Panginoon. Di ba? Curse din po yun. No? So, delikado po. Kasi, pagka kasi in-entertain mo ang mga bagay sa mundo na hindi naman nais ng Panginoon, hindi naman kalooban ng Diyos, isa din po yan sa Diyos-Diyosan. Tama po? Yung mga maling aral na alam mo na mali. Di ba? At, syempre, kung alam mo na yung tama, alam mo rin yung mali. Tama po? Pagka kasi nasa inang tama ang katotohanan, malalaman mo, madali mong makita o malaman yung mali ng mga taong nangangaral po ng mga salita po ng ating Diyos na buhay.
Kaya ang sabi ni Pablo, panghuling talata sa verse 10, sa ating binasa po ngayon, sabi po dito, sapagkat ako ba ngayon ay nanghihikayat sa mga tao o sa Diyos? Diba? Ang ibig sabihin, ang pangaral po ni Pablo, hindi siya nanghihikayat para sa tao, kundi inikayat niya doon para sa Diyos. Dinadala niya doon sa Panginoon. Dinadala niya sa tamang aral. Dinadala niya sa tamang paglilingkod. Ano pang sabi dito? O ako ba ay nagsisikap na makalugod sa mga tao? Sapagkat kung ako ay nakalulugod sa mga tao, ako ay hindi na dapat maging lingkod ni Kristo. So, ibig sabihin, ang paglilingkod po sa Lord, kailangan nasa puso natin na lagi ginagawa natin para kay Lord. Yung karangalan, kalulhatian, at kapurihan po para dapat po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, hindi dapat tayo magiging tinatawag na magiging napapagod o maaari tayo ay manghihina. So, walang dahilan. Kasi po, ang ginagawa natin na ito para po sa ating Panginoon. Di po ba? Para sa Lord po ito yung ating ginagawa. Kaya walang dahilan na hindi po natin paglingkuran po yung ating Panginoon. Kaya nga may hamon po yung ating Panginoon sa ating paglilingkod na ito, na ang sabihin po din po ni Pablo, ay dapat po tayo magpakalakas sa Kanya. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Di po ba? Pag sabing magpakalakas sa Lord, meron kang gagawin. No? Gagawin natin yung fellowship, gagawin natin yung Bible study, katulad doon ito, gagawin natin yung pagpapalakasan sa isa, gagawin natin yung ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Basahin po natin, Ephesians chapter 6, no? Verse 10. Okay? So, basahin po ni Brother Louis, Ephesians chapter 6, verse 10 po. Sa wakas, aking mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Kasi si Lord, nasa kanya kasing kapangyarihan, nasa kanyang kalakasan. Kaya dapat magpakalakas tayo. Kanino? Sa Lord. Tama po? Kaya dapat gawin natin yung mga nais at kalooban po ng ating Panginoon. Once na ikaw ay nagpapalakas sa Lord, kasi ang Diyos natin, biyaya po yan sa buhay po natin. Di ba? So kung biyaya siya, magpakalakas din tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Di ba? 2 Timothy chapter 2 verse 1, basahin po natin. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Pakibasa, Brad. Ikaw sa makatuwid, aking anak, ay magpakalakas sa biyaya ng Kristo Jesus. Amen. Sabi ni Pablo kay Timoteo, aking anak, no, ay magpakalakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. So magpakalakas tayo sa Lord at sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, pag sinabing magpakalakas, ibig sabihin, may ginagawa ka. Gagawin mo yung nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Nanay, ano po ba ang isa sa mga kalooban po ng Diyos para tayo lumakas? Gagawin mo ang katungkulan mo sa Panginoon. Gagawin mo ang katungkulan mo sa Diyos, sapagkat tayong lahat bilang anak ng Diyos, tandaan po natin, meron tayong tungkulin sa Lord. Ano pong tungkulin natin sa Lord? Paglingkuran ng Diyos, purihin ang Diyos, dakilain ang Diyos, bigyan ng karangalan ng Diyos, sambahin ang Diyos. Tama po? Okay? Itaas ang Diyos. Matakot sa Diyos. Okay? Magtiwala sa Diyos. Sumampalataya sa Diyos. Tama po, nanay? Pero tingnan niyo po, ano po ang maging benepisyo natin? After na nagawa po natin yun. Di ba? Kalakasan po sa Lord. Kaya tama ang sabi po ni Pablo, sabi niya sa church ng ng Ephesians, finally brethren, be strong in the Lord
and in the power of His might. Malinaw, no? Magpalakas tayo sa Panginoon, magpakalakas tayo sa biyaya po ng ating Panginoon sa buhay. Kaya, dapat ang ating tungkulin na sambahin si Lord every Sunday, masigit tayo, malakas tayo. Gawin natin yung tungkulin natin para sa ating Panginoon. Tama po, Nanay? Ang ating Bible study, gawin natin. Pagbabasa natin ng salita ng Diyos, yung pananalangin natin araw-araw, gawin po natin yan sa ating Panginoong Diyos na buhay. And then, pag nagawa natin lahat yun, nakita ho natin na talaga hong ang kalakasan po ng Diyos ay sa atin po. Ipagkakaloob po talaga yan ng ating Panginoon. Kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, kalakasang material. Bakit? Ipagpalain tayo ni Lord. Tama po. Lahat na kalakasan na yan ay ipagkakaloob po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Basta tayo, tuloy-tuloy lamang na gawin ang kalooban po ng ating Panginoon. Sapagkat yun po ang tungkulin natin, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Di ba ba? Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang buong katungkulan ng tao ng Diyos ay matakot sa Diyos at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Supurin po Panginoon, kaya ito na po yun. Yung Ebanghelyo, ang katotohanan ni Lord, dala-dala na po natin ang aral ng Panginoon, tunay ito itong aral ng Diyos, at wala na po dapat ibang Ebanghelyo na atin pong tanggapin o atin man pakinggan o ano man, kundi dito po, no? Basahin natin ito, pagnilay-nilayan, isa pamumuhay, napakalaking impact, kalakasan, kasiyahan sa atin pong buhay. Okay? Kunin po ang Diyos, yun lamang po mga kapatid. No?